Hello, hello, hello. Welcome sa live natin. Tayo lang tayo, guys. Share muna natin tong live. Hello po. Antay lang tayo ng viewers. Yan. So welcome po sa 19 na viewers natin. Magantay lang po tayo ng kasama. May sagot ka agad, oh. Sir Lester, B daw. Bilis ni Sir, ah. Share lang po natin. Nag-verbal din po kayo? Yes po, mix po ito. 4 na subject. Refresher lang po ito, ma'am, no? So, random questions sa 4 na subject po natin. Verbal, numerical, analytical, and general info. Welcome po sa 33 na viewers natin. Hello, hello. Welcome po. Bibilis magsagot. Letter B daw. Antay lang tayo konti ng kasama. Yan, letter B daw. Sabi ni Sir Leo. Hello, hello. Welcome po sa CSE free live lecture natin. Start na ba tayo? Hello po sa 49 na viewers natin, no? Yan, so 50 viewers na. So start na tayo. So basahin natin, a father and son are 50 years old and 20 years old, respectively. After how many years will the father's age be exactly twice the son's age? Yan, so karamihan naman letter B, no?
So, pag mga ganitong question guys, wag na kayong gagawa ng mga equation pa, no? So, kung magandang gawin dito, trial and error na lang sa choices. Pero gumawa pa rin ng equation si Sir James. Yan, no? 50 plus x is equal to 2 times x plus 20. Pero mahaba po yan, sir, no? So, ang mas magandang gawin dito is trial and error. Okay? So, itry natin to. Try choice A or yung 8. Okay? So, after 8 years, yung father niya ilang taon na? Okay? So, father. Ito naman si son. So, after 8 years, si father niya is 58 na. After 8 years, yung son niya is 28 na. Ngayon, sabi kasi dito, will the father's age be exactly twice the son's age? So, twice ba yung age ni son kay father? Hindi, di ba? So, mali yan. So, try naman natin to. Try natin yung after 10 years. So, si father na 50 years, after 10 years, magiging 60 na. And si son naman, after 10 years, magiging 30 na. O yan po, doble na. Doble na yung age ni son kay father. So, ito po yung tamang sagot. Letter B. Letter B po. Hindi po 12. Trial and error lang po ito. Mas mabilis. Hello po, welcome po sa live natin. How? Sabi ni Sir Nathan. Ito po mag-try po tayo sa choices. So, nung tinry po natin yung 8, magiging 58 and 28 yung taon nila. Pero ang kailangan po kasi natin gawin, dapat exactly twice the son's age. Dapat po nadodoble. So, nung tinry po natin yung 10, yan po nadoble na. Naging 60 na yung father, naging 30 na yung son. So, tama na po ito. Okay, next na po tayo. Yan, so analytical problem. Maria is one's sister. One is Pedro's father. How is Maria related to Pedro? Okay, sabi po ni Sir Nathan. Yan, so ano pong sagot natin dito? Comment lang po. So, wala pang nagsasagot, no? Yan, so may sagot na si Sir Nansky, aunt daw. And kay Sir Nathan naman, kapatid niya, sabi niya. So, tignan natin. So, hindi naman sure sa B, si Sir Ivan, no? Tita, sabi naman ni Sir James. Ayan, so basahin natin ng mabuti, no? I-analyze natin. Maria is one sister. So, magkapatid daw si Maria and si Juan. Okay? So, sibling sila, no? Magkapatid sila. And then, si Juan is Pedro's father. So, merong anak si Juan, no? So, si Pedro. So, tatay niya daw itong si Juan. Okay? So, anong connection ni Maria kay Pedro? Okay, so tita niya, 'di ba? Kasi magkapatid yung ano nila eh. Magkapatid yung si Maria and si tatay niya na si Juan. Kaya ang tamang sagot dito is letter B. Aunt po. Yes po, tama po. Welcome po sa 260 na viewers natin. Nasundan ba? Hello, hello. Yan, so next na pa tayo. Next na tayo, no? Yan, numerical naman. The mean of 5 numbers is 18. 4 of the numbers are 12, 15, 20, and 23. What is the fifth number? Ano po gamit nyo sa presentation? Ano lang po ito? Microsoft PowerPoint.
Okay, so pag sinabing mean po, other term for ano po yan? Average. So ano pong sagot natin? Letter C daw, sabi ni Ma'am Yan. Hello po, welcome po sa live natin. Medyo maaga tayo nagsimula ngayon, no? Yeah, paano i-solve yung about sa distance like katulad nung March sa numerical like yung A umalis ng 8. So ilapag mo po yung problem sir, no, para malagay po natin sa next live natin. Pero pag mga distance problem kasi isa lang naman yung pinanggagalingan yan eh. Sa main formula natin, distance is equal to speed over time. Ayan, so sabi daw sa 5 numbers, ang average daw ng 5 numbers is 18, no? So, given po yung apat na numbers which is si 12. I-add lang po natin to. 12 plus si 15, si 20 plus si 23. Given po yung apat. And then may isa pong hinahanap, yung isa. So, let's say siya na lang si variable n. Okay? And then pag in-average natin to, syempre bibilangin mo kung ilan sila, no? So, since 5 sila, so i-divide natin sa 5. And then, ang average daw nila is 18. Okay? So, ang hinahanap dito is yung isang number or si variable n. So, paano natin gawin to? So, kunin muna natin yung sum ng apat na number. Kunin natin yan. I-add natin. So, 12, 15, 20, 23. I-add natin. Okay, so 3 plus 5 plus 2. Carry 1, 1, 2, 3, 5, 7. Okay? So, 70 itong apat na numbers, no? So, 70 plus ito n over 5 is equal to 18. Ayan. So, simplify lang natin, no? So, ilipat natin itong denominator na 5, ilipat natin sa kaliwa since division dito, pag nilipat mo, magiging multiplication na. Paano kukunin yung mga age problem, sir? Sir, nood ko po sa YouTube channel natin. May ginawa po akong series doon ng age problem. Okay? So, ituloy lang po natin to, no? So, magiging 70 plus n is equal to 18. Yung 5 sa baba, magiging multiply na dito. Okay? So, 70 plus n is equal to 18 times 5. Ilan po yun? That is 90, di ba? And then, itong 70, ilipat lang din natin sa kabila. Magiging n is equal to 90. Magiging minus na. So, n is equal to 90 minus 70. That is 20. Okay? So, sagot po natin is letter B. Bravo. Ano YT mo, Lods? Nasa screen mo po. Ginginir ang pangalan. Or pwede kang pumunta sa natin. Sa profile natin. Andoon yung link. Meron din po tayong dito, FB page. Nasa screen nyo po lahat. Hello, hello. Welcome po sa live natin. Hello po sa 220 na viewers natin. Okay, so naintindihan na po ba natin ito? Pwede na tayo mag-proceed sa next problem. Sige, Lods, follow ko maya. Sige po, Sir J. Thank you po. Hello, hello. Yan. So, next na daw, sabi ni Ma'am Hana. So, next problem, guys. Medyo sunod-sunod yung dito, no? Numerical ability question natin. So, percentage question, an item worth 2,400 is sold at a 25% discount. What is the selling price? Okay? So, itong 2,400 daw is nabenta with a discount of 25%. Ibig sabihin, guys, bababa to. Bababa ng 25%. So, paano natin isolve yan? Hello po sa 200 na viewers natin. Yan. So, may sagot na si Sir Jill. Letter C daw po. Sabi naman na Crazy Mark, letter C. Sabi ni CJC. Okay, so maraming C, no? Mabilis lang itong problem natin, guys, no? 75% X is equal to 24. Sabi naman ni Sir James.
Okay, so maraming letter C. Babae po ako. Sorry po, Ma'am Jill. C daw. April 13, 1,800 or letter C din, no? So, ano ba yung shortcut ng pagkuha ng ng original price? I-decrease natin ng 25%. Ano yung ginagawa nyong shortcut? Either i-multiply po natin ng 0.75, no? Or 75%. Kasi pag nag-decrease ka ng 25%, ima-minus mo po yan sa 100%. Ibig sabihin, 75% na lang yung babayaran mo, di ba? Okay, so may tumatawag, guys. Okay, so tuloy po natin. So since 75 na lang yung babayaran mo, so may nag-comment. Divided by 4, sabi niya. 2,400 times 25 less 2,400. Yun po ang shortcut, sabi naman ni Ma'am Hilda. Okay. So, ang gagawin po natin dito, since 75%, kapag kumukuha tayo ng 75% ng isang number, multiply na lang po natin siya sa 3/4. Ayan, tama po si Sir James. Para mas mabilis, 24 times 3, ilan po yon? That is 72 divided by 4. Andito. So, 72 divided by 4, ilan po yan? That is 1. 1 times 4 is 4. 3, 2, and then 8. And may natirang dalawang 0. So, final answer po natin dito is 1/8 pesos. Paano mo nakuha yung 3/4? 75% po is 3/4. Halimbawa, 50% naman, that is 1/2, no? Or i-divide mo na lang yung original number mo ng 2. Makukuha mo na yung sagot. So, letter C po, Charlie. Pero kayo po bahala kung ano po yung nadadalian kayong method. Para sa akin, ito yung pinakamabilis eh. Nakuha po ba? 75/100, sabi ni Sir James. Tama po. Hello po. Welcome po sa live natin. Habol na lang yung iba, no? Okay, next na ba tayo? Okay, next na daw, sabi ni Sir James. Yan. Napagsunod-sunod ko ata, guys, yung numerical ability question natin. So, baka maubusan na tayo ng math mamaya. Pero sige, try nyo to. A merchant marks an item 40% above cost and then gives a 20% discount. If the final selling price is 1,120, what was the cost price? Try nyo po ito, guys. So, ang hinahanap naman dito is yung cost price. Okay, so ang nangyari daw po sa item, or let's say siya si variable x, is nag-increase daw po siya ng 40%. And then, gives 20% discount. And then, after niya nag-increase ng 40%, bumaba naman daw siya or nag-decrease siya ng 20%. And ang final price po dyan is 1,120. So, ilan daw po yung cost price, no? Or original price, or itong variable x. Humina o Jolods. Mahina po ba? Mahina po ba? Okay lang po ba itong audio natin? Letter C, sabi ni Crazy Mark. 1,000, sabi ni Sir James. Yan, sakto lang naman daw, sabi ni Sir Nathan. Okay lang, sabi ni Ma'am Shira. Hindi ko talaga gets ang numerical. May tips po ba kayo paano mas magets siya? Ma'am, practicein nyo po yung basics. Basic operations. Kahit saka na lang kayo mag-move ng ng mga may hirap na problem kapag master nyo na yung basics. Basics lang talaga yung foundation. Matuto lang kayong mag-add, mag-multiply ng mga integers. Gagaling na talaga kayo. Okay, so gawin natin equation to, no?
So, yung x, pag in-increase natin ng 40%, anong mangyayari? Okay, so lalagpas na siya ng 100%, no? So, 100% plus 40% na yung magiging labas niya. So, that is 1.4x. Okay, ito po. Yung x in-increase mo ng 40%, magiging 1.4x. Pag ginawa nating decimal, yung 140%. Okay? And then, i-multiply natin to ng, pag nag-decrease tayo ng 20%, anong mangyayari? So, magma-minus tayo sa 100%, diba? So, 100% minus 20%, so 80% na lang. Okay? So, kapag ginawa mong decimal yung 80%, that is 0.8. Okay? And equal daw po ito sa 120. Ayan, kunin mo na lang yung value ni x. Ano yung sabi mo kanina, bossing na masterin? Yung basics po natin. Mga basics operation. Sa algebra. Yung mga ano po, integers, ganon. Kasi marami nahihirapan talaga sa ano eh. Sa mga basics eh. Basics lang talaga yung foundation dito. Okay, so tuloy lang natin. I-multiply lang natin to. 1.4 times 0.8. Okay, so 1.4 times 0.8. 8 times 4, that is 32. 3. 8 times 1 plus 3, that is 11. So, bilangin natin decimal places. Isa, dalawa. So, mag-move lang din tayo ng dalawa. Okay? So, sagot natin dito is 1.12. And then, copyin natin yung x. Okay? And then, yung 1,120. Saan galing yung 0.8? Dito po, nag-decrease po tayo ng 20%. Okay? So, kapag nag-decrease ka kasi, from 100%, mag-decrease ka, mag-minus ka dyan. So, 80% na po yan. Okay? So, kapag increase naman, addition naman to. So, yun yung ginawa natin dito. Gets po? So, para ma-isolate itong x, mag-divide lang tayo parehas ng 1.12. So, cancel na natin yan. X na lang yung matitira. Okay? So, 1,120 divided by 1.12, that is, so ilagay lang natin dito. Yan, so para mas madali yung pag-divide, i-move natin to ng dalawang beses. So magdagdag rin tayo ng dalawa dyan. So nagkataon guys na 112 to 112 yung andito. So 1 na yan, and bilangin mo na lang kung ilang 0. So tatlong 0. So final answer po natin dito is 1,000 pesos. Charlie. Gets po ba? O okay, sabi naman ni Ma'am Shani. Nice. Yun, gets na, sabi naman ni Chicken Fillet. Medyo mahina ka po. Mahina po ba yung boses ko ngayon? Quiz, paano nakuha yung 1.4? Dito po sir, nag-increase ka ng 40%. Di ba kaninang nag-decrease ka ng 20%, minus mo sa 100? Kapag nag-increase ka naman po, ipa-plus mo naman. So 100% plus 40%. Okay, so that is 140%. Or 1.4 po pag ginawang decimal. Okay na po? Yan, so okay na daw po, sabi ni Sir Nathan. So proceed po tayo sa next question. Yan, general ability or general info. The right that protects a person's right to privacy in life, liberty, and security. Ano pong tamang sagot dyan? Yan, so may nagsagot ng A, meron din nagsagot ng B. Yan, so marami nagsasagot ng A, no? B naman daw, sabi ni Ma'am Alia. Okay? Pero karamihan is A. B po si Sir Narasbak. B rin po si Ma'am K. Okay, so marami ring B. So sino kayang tama? A or B lang naman yan, no?
Okay, so marami ring A. Okay? So bakit kaya maraming A? Okay, so basahin po natin mabuti yung tanong, no? The writ that protects a person's right to privacy in life, liberty, and security. Ano po yon? That is writ of amparo. Okay, or bravo. Ang writ of habeas corpus po, yan po yung sa may mga illegal detention. Yan po yung ginagamit doon. Yan po yung purpose niya. Pero writ of amparo po more on sa protection po ng isang tao. A ay para sa mga taong nakakulong. Yes po, tama po. Galing ni sir, no? B kasi talaga. Yes po, letter B po. Okay na po tayo. Hello po sa 268 na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture. Refresher number 5 na po ito, no? So, pang 5 gabi na natin na nagpapa free review. Okay, so proceed na tayo sa next problem. So, general info question pa rin. The doctrine that no person shall be tried twice for the same offense is called. Yan, so may keyword kasi, no, kaya medyo madali itong tanong. So C, karamihan, no? Okay. So hindi sure si Ma'am Jill. Same ba to sa numerical ng FOE, boss? Pwede ka mag-review dito, sir. Halos pare-pareho lang yan. Tinatamaan pa rin natin yung mga ano natin, yung TOS. Halos pare-pareho lang ng tanong yung sa CSE, FOE, NAPOLCOM, mga ganyan. Halos pare-pareho lang yung mga yan. Yes, FOE, pwedeng-pwede. Yan. So, may R-cream po tayo dito. Okay, so may keyword na po tayo dito. Twice. Ano pong sagot? Every night ka ba nagla-live review, sir? Yes po. So, pang 5 gabi ko na po ito. Itong recording po natin sa mga hindi nakaabot kanina. So, ipopost ko po ito. I-upload ko po sa ating Red app. So, nasa screen nyo po. Yan. So, may keyword tayo na twice, no? So, sagot natin is Charlie. Double Jeopardy. What time start ng live mo, sir? So, hindi pare-pareho, no? Nung kahapon, parang 9 to 10 ata tayo nun. More on around ano po? Around 9 to 10. Pero ngayon, medyo maaga tayo. Hindi kasi busy ngayon. Wala tayong ni-live lecture na reviewin natin. Civil engineer ka po, sir? Hindi po. Kakagraduate ko lang po ng electrical engineering. Yan po ba yung mga lumabas sa March exam, sir? Hindi po, no? Pero magagamit mo pa rin to kasi aligned pa rin naman sa table of specifications ng civil service exam. Possible lumabas tong mga to kasi general info naman. Okay, next na daw. So, sunod-sunod naman yung gen info ngayon, no? Which international organization adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948? Hello po sa 400 na viewers natin. Welcome po. Okay, so may nagsasabi ng B, may nagsasabi ng C. So may keyword na naman tayo dito, no? Human rights. Palagi nating naririnig yan. Okay, so maraming C. NATO is alliance. Yes po. Okay. So, nung sagot natin, karamihan C. Okay, so sagutan po natin. Ang sagot po natin dito is, yan, palagi po nating naririnig, United Nations or UN. Sige, next na tayo. Yan, so analytical problem naman. Fragment is to whole and paragraph is to blank. A chapter, B sentence, C book, D essay.
Hello po sa 585 na viewers natin. Welcome po sa free live lecture natin for civil service exam. Yan, so may nagsasagot ng D, meron ding B. Okay? So kapag nagsasagot po tayo ng ng single word analogy o yung mga analogy questions, dapat tinitignan po natin yung mga relationships ng mga given words natin, no? So ano bang relationship ng fragment sa whole? Okay, so kung anong relationship niyan, i-connect lang din natin dito sa kabila. So dapat same relationship sila. Okay? D, try. Mahina ako sa vocabulary kasi. Okay lang po mag-try, sir. Pa-help naman po. Di ako makapasok sa slot. Okay? So, anong slot po yun? Sa ano? Sa CSC. Tol, sino man nanalo? Iba naman yung tanong ni sir. Basketball yung tanong niya eh. Sino man nanalo sa Spurs versus Knicks? Spurs po, hula lang. Okay, so anong relationship ng fragment tsaka whole? Wala pa atang nakakuha ng tamang sagot. So, ang relationship po niyan is fragment po is part ng whole. Okay? Part of whole. Yan. So, paragraph is also part of. Pasado po ba kayo sa CSE? Yes po. Siyempre. Matik po yan. So, 100% po yung numerical natin. Okay, so may nakita na akong tamang sagot. So, paragraph is part of a chapter. So, letter A po, alpha. Ayan, yes, sabi ni Ma'am Canary. Hello po sa 696 na viewers natin. Welcome po sa free live lecture po natin for civil service exam. Sa mga magte-take po dyan. So, welcome po kayo. Refresher number 5 na po tayo. So, pang 5 gabi ko nang nagla-live, no? So, next na. Why? Sabi ni Chicken Filet. Kasi po itong fragment, part po siya ng whole. Okay? So, it means itong paragraph, part din siya ng chapter. Buo na diba yung book? Paano yun? Pwede pa kaya mag-register sa CSE? Di ko po alam eh. Hindi po ako updated. Ano connect? Yun nga po. Part po ng fragment, part of a whole po yung fragment, no? So, itong paragraph naman is part siya ng isang chapter. Okay? Hanggang July po kayo, ya. Paragraph lang po kasi eh. Siguro kung chapter yung nakalagay dito, mas magandang book yung piliin natin. Pero paragraph kasi. Tama eh, sabi naman ni Sir Nathan. Okay, next na po. Yan, analytical problem po. Anna scored higher than Ben. Ben scored higher than Carl. Who scored the highest? Tama yung A. Opo, move on na po tayo doon. A nga ni. I mean, magla-live po kayo hanggang July po. Tignan po natin kung walang pagkaabalahan. May mga gino-tutor kasi ako ngayon eh. Kung hindi po busy, magpapa-ano po tayo. Lagi, magla-live po tayo. Okay, so marami na nagsasagot. Ana daw, letter A. Meron ding letter D, cannot be determined. Madali lang po itong tanong, actually. Huwag po kayo manghuhula.
Okay, so i-rank lang po natin sila, no? Ana scored higher than Bea. Okay, from highest to lowest, no? So si Ana, mas maraming nakuha kay Bea. Okay, so nasa baba si Bea, no? And then Ben, or Ben pala. Sinong Bea? Ben scored higher than Carl. So mas mataas naman nakuha ni Ben. So andito si Carl. Okay, who scored the highest? Sino po yung pinakakuha ng pinakamataas na score? Syempre si Ana, 'di ba? So letter A. Spelling na lang eh. Sorry po, naduling lang. My bad, my bad. Lagi kasing ginagamit yung Ana and Bea eh. Kaya narito tayo. Di naman natin alam kung mas mataas kay Ana. Hindi po, malalaman po natin yan. Kasi si Ana mas mataas nga po kay Ben eh. And si Ben mas mataas naman kay Carl. Eh di si Ana mas mataas kay Carl. Okay? Ilang oras live session mo, pre? Hanggang matapos lahat. Mga 30 to 40 slides po. Okay, next na tayo. Marami nang nangaaway sa comment section. So PM nyo lang po ako. How magpa-tutor, first timer po kasi ako. PM lang po kayo sa natin. Either sa TikTok or sa page. Logic na lang yan, huwag kayo mag-isip kung ano-ano, kung alam nyo yung answer agad. Bilugan. Tama po. So next na tayo, the phrase public office is a public trust is found in... Saan po yan? Common sense ang analogy, sabi ni Chicken Filet. Hello po sa 592 na viewers natin. Sa mga nagpi-PM po, i-check ko po mamaya after live. Yan, so ano pong sagot natin? B as in bebekes. Sabi ni Ma'am Anten. Aba, marunong si Mama. 604 viewers na po. Nagpapakita po sa akin dito 620 na, hindi ko po alam. Yan, so marami nagsasagot ng B. Hayop nag-answer ng D, sabi ni Tagalog. Local government code, ano po yan? Sa LGU, X po yan. Ang tamang sagot po dito, sa Article 11 of the Constitution. So tandaan nyo po yan. Public office is a public trust. Yan, public office is a public trust. Okay, Bebekes, sabi naman ni Anten. So, nakuha po ni Ma'am Anten. So next na po tayo. Dami palang gen info dito. Which Philippine law requires all government officials and employees to file a statement of assets, liabilities, and net worth or SALN? Anong RA po yan? Bill of Rights is Article 3 of Constitution, sabi ni Ma'am Alia. Yan, so may nagsagot, letter A daw, 3019. Yan, letter C daw po, no? Hello po sa 639 na viewers natin. C for sinangag, sabi naman ni Ma'am Anten, LPT. Magaling si Ma'am, maraming alam sa batas to ah. So tama po si Ma'am, letter C po. Republic Act 6713. Okay, Charlie, letter C. Sige, next na tayo. Gen info ulit. Marami nata kong nalapag na Gen info. Which constitutional principle states that the state may not establish an official religion?
Basic question po. Keyword, religion. Religion. Saan mo nakuha, reviewer mo? Kung saan-saan lang po ako nagkukuha. Minsan ako gumagawa pero mostly kung saan-saan lang sa internet, ganon. C kasi mahaba. Hindi po ganon. Hindi po ito pahabaan. Pero tama po yung C. Separation of church and state. So church po. Keyword natin religion. Okay na? Next na to. Ayan, another gen info. Ang dami talagang gen info, no? The ombudsman is primarily responsible for... Yan, ombudsman. Ano pong trabaho ng ombudsman? Si Ombudsman Remulla. Ano pong ginagawa niya? Ganyan ba talaga tanong sa CSE? Yes po. More on sa ano natin, constitution natin. Marami ring current events. Sabi ni Ma'am Anten LPT letter C. C mahaba eh. Nako, nagkataon lang 'yun. Mangurakot, sabi naman ni Dugago. Next exam po, mag-review po ulit kayo. Tignan po natin, medyo matagal pa naman yung next exam eh. Yung exam po after August, yung sinasabi nyo. Hello po sa 734 na viewers natin. Sasagutan po natin to. Ombudsman, letter C, Charlie, kasi mahaba, sabi ni Sir. Investigating public officials for misconduct. Yun po yung trabaho ng ombudsman natin. May Tagalog ba sa tanong? Meron po sa verbal ability. Pero mostly yung mga tanong na Tagalog dun or Filipino, medyo malalalim na eh. Bend the law, letter C, sabi ni Joy Boy. Letter C, na-review ko na yan. Okay na po? Sir, analytical ability po sana. Tignan po natin, mix po kasi ito. Ayan, gen info ulit. Medyo magkakasunod lang yung gen info ngayon. Magturo ka din ng verbal na Tagalog. Verbal na Tagalog. Tignan ko po kung makagawa tayo. Ano pang sagot dito? Which Philippine law is known as the Ecological Solid Waste Management Act? C, kasi dito sa amin kinasuhan yung mayor namin ng ombudsman. Yan, tama. Kinasuhan ni Boying Remulla, no? C kasi nga most sent. Tinuro to nung grade 10 eh, limot ko na. Yan, magaling si Ma'am no? Si Ma'am Anten LPT, maraming alam sa batas. Lagi niya nakukuha yung mga gen info natin. Series sana next topic mo, sir. Okay, so sagot natin dito. Charlie, letter C. Okay? Pag hindi mo alam ang sagot, letter C. So, tignan natin kung mas madaming letter C talaga or nagkataon lang. So, next tayo. Ayan. Inaantay ng lahat. Age problem tayo. RA 9003, kagagawa ko lang tarp sa bawal basura dito sa kanal namin. Ayun no, so tandang-tanda mo po yan. Ecological Solid Waste Management Act. Tamang hintay lang ng most sent. Yun no, nanguhula si sir, sumasabay sa trend. Yan, so may sagot si Ma'am Anten, letter A daw. Bilis ni Ma'am ha.
Di na-explain yung kanina. Ano pong hindi na-explain? Yung RA po? I-explain pa ba yon? Numbers lang po yun eh. Republic Act 9003. Ano, si agad, sabi ni Mama mo Blue. Ano po bang i-explain doon? Tinatanong lang naman kung anong RA yon. Sabi mo, MWF nag-schedule mo. Wala po akong sinabing MWF. Baka sa ibang review center po yan. Okay, so para masagutan natin to, each problem tayo, no? So, sa mga nahihirapang gumawa ng equation, mas magandang gumawa muna tayo ng tables para hindi tayo maguluhan. Okay? So, gawan lang natin ng table to, si father and si son, yung given natin. Father, son. Okay? So, sulat lang natin yung past, present, and future. Okay? And then, mag-set lang tayo ng variables. So, si father natin, iset natin siya as variable x. And si son naman, iset natin siya as variable y. Okay? So, dito, sabi niya 10 years ago. So, pag sinabing ago, that is in the past. Okay? So, dito tayo gagawa ng ano natin, ng value natin. So, a-atras tayo, no? Since nasa past tayo, 10 years ago. So, a-atras tayo ng 10. So, itong x magiging x minus 10. Itong y naman magiging y minus 10. Okay? And dito na ngayon tayo gagawa ng first equation natin. Patanggal ng music. Malakas ba yung music? Malakas po ba yung music natin? Okay, so gawan lang natin ng equation to sa past natin. A father was 6 times as old as his son. So si father dito is x minus 10. So 6 times daw. So 6 times y minus 10. Okay, so hindi naman po yung iba. Okay lang naman, sabi niya. Okay, so tuloy lang natin to, no? So, medyo magulo itong first equation natin. So, ayusin lang natin. So, mas magandang x lang yung itira natin sa left side. Itong negative 10 dito, ilipat natin sa kabila. Okay? So, x is equal to, distribute na natin to kagad. 6 times y, that is 6y. 6 times negative 10, that is negative 60. Okay? And then yung nilipat natin na negative 10, magiging plus 10. Dami nyo arte. Okay, so tuloy lang natin to. X is equal to 60 plus 10, that is 50. Okay, so ito na yung mas maayos na first equation natin. Nasundan ba? Libre na nga eh. Ba't nag-aaway kayo sa comment section? Okay, so tignan naman natin yung second condition natin, no? So, 10 years from now, so from now, pag nakakita kayo ng from now, ibig sabihin, that is in the future. Okay? Minus 50. Okay po. Thank you po sa nakapansin. Minus 50. Yan. So, minus 50 po pala. Salamat po sa nakapansin. So, sa future naman tayo, 10 years from now, ibig sabihin, mag-plus naman tayo. Magiging x plus 10 and y plus 10 to. 60 plus 10. Hindi po, negative 60 plus 10 po. Kaya negative 50. Opo, negative 50 po dapat. Okay, so tuloy lang natin to. Nandito na tayo sa future, no? So, gawan natin to ng equation. So, sabi dito, he will be twice as old as his son. So, yung father daw na x plus 10 is magiging twice nung kay son niya, which is y plus 10. Okay? And then, ayusin lang natin itong second equation natin. So, x lang itira natin, no? So, itong positive 10 dito, ililipat natin sa kanan. So, distribute muna natin to. 2 times y, that is 2y. 2 times 10, that is plus 20. And yung nilipat natin na 10 doon, magiging minus 10. Okay? So, pag inayos natin yan, 2y plus 10.
Okay, this will be our second equation. So meron na tayong first equation and second equation. Nakakasunod po ba? Yan, hello po sa 460 na viewers natin. So after natin magawa yung dalawang equation, pagsamahin lang natin sila. So mag-plug in tayo ng isang value or isang equation. So let's say itong 2y plus 10, i-plug in natin siya sa first equation natin. So mangyayari, magiging 2y plus 10 is equal to, ito po, sa first equation po tayo, 6y minus 50. Okay? Negative 60 plus 10, magiging minus siya, kaya naging 50. Copy the sign of the biggest number. Saan kayo naguguluhan dito, guys? Sige, tuloy lang natin to, no? So, meron na tayong equation ngayon na iisang variable na lang, which is si variable y. So, ayusin lang natin. So, lahat ng may variables, pagsamahin natin, ilagay natin sa right side. Okay? So, mangyayari, 6y dito, and then yung 2y ilipat natin sa right side, magiging minus 2y. Okay? And itong negative 50 naman, pag nilipat sa left side, magiging positive 50. And then copy plus 10. Okay, so 6y minus 2y, that is 4y. 50 plus 10, that is 60. Okay, and then divide lang natin to ng 4. Makancel tong 4, y na lang yung matitira. So 60 divided by 4, that is 15. Nakuha po ba? Letter A po, alpha. Wala po bang shortcut, masyadong mahaba ang process? Di ko po alam eh, wala po. Siguro practicein mo na lang po para kahit hindi ka gumawa ng table, diretso ka na kagad sa paggawa ng equation. Kasi ginagawa natin ng equation yung worded problems eh. Bro, focus ka lang sa review, wag na yan na dito sa comment section. Oo nga po eh, medyo magulo sa comment section. Table method, pwede po. Okay, so naintindihan na to. Next na po tayo. Oo nga, mahaba. Bilisan na lang since 1 minute kada question sa CSE. But po, dinivide ng 4. Dito po, para ma-isolate po yung value ng y. Kasi 4y po yung nasa right side, dinivide ng 4. Kaya para y na lang yung matira. Ang tagal kasi. Yung explanation lang po yung matagal. Pero pag sa actual exam, ano na, mabilis na. Hulaan nyo na lang. Okay, next na po. A 2-digit number has digits whose sum is 11. Reversing the digits increases the number by 27. What is the original number? Yan po, naka-next na tayo. Ano pong magandang ano dito? Solution. Maka-pressure yan kung sa actual exam. Hala, di ko na SS. Okay lang po ma'am, i-upload naman natin sa RedUp natin. Pwede shortcut, multiply 6 times 10 divided by 2, then 2 since twice siya, 15, not sure, hehe. Ano po yung RedUp? YT po. Yung channel po natin, nasa screen nyo po. Or nasa profile natin sa TikTok. Pwede mo pong i-visit na lang doon. Follow nyo po ako guys. Sa mga channel natin. Okay, sagutan na natin to. So may nagsasagot, letter C. Sure ako, C na. Ayan, so anong ginawa mo po sir? So sa mga gantong problem guys, mas magandang trial and error na lang kayo sa choices. Okay? So as long as masatisfy yung condition na nasa question, yun na yung sagot, di ba? So sabi kasi dito, yung 2-digit number daw, whose sum is 11. Kung makikita mo po dito, 2 plus 9, that is 11. 3 plus 8, that is 11. 4 plus 7, 5 plus 6, 11 po yung sum nilang lahat, no? So, lahat po sila is pwede. Pero sabi dito, reversing the digits increases the number by 27. Kapag daw po binaliktad mo yung digit
Pag dinifference po natin, ang lamang po is 27. Okay? So, paano natin ita-trial and error yan? Ang gagawin natin, babalik ta rin natin yung digit. So, let's try choice A, no? So, 29. So, pag binaliktad mo yung 29, magiging 92. Okay? And then, i-minus natin. So, dapat ang mapalabas natin, guys, is 27, no? So, pag pinag-minus natin to, that is 63. So, mali. Mali yan. Okay? So, try naman natin. Choice B, 38. Pag binaliktad mo yung 38, magiging 83. So, pag pinag-minus natin, ilan yan? Okay, so 545. So, hindi pa rin siya 27, no? So, mali pa rin to. Okay? So, yung 47 naman, pag binaliktad mo, magiging 74. Pag pinag-minus, ilan yan? Ayan, 27 na po. So, tama po itong choice C. 47 po yung original number. Trial and error lang po. Pero may algebraic solution tayo dito. Pero sa tingin ko, mas mahaba na yun kung ituturo ko pa. Basta tae method. Yes po, trial and error method. Okay, next na tayo. Paano yung tae method? Trial and error po yun. Yan. So, next na po. PEMDAS po sana, sir. So, marami po sa ano natin, sa past live lecture natin. PEMDAS. Paano po malalaman if applicable yung way sa problem? Digits kasi yun eh. Matik kasi na meron sa sagot yung ano, meron sa sagot yung mga conditions doon. So, itry mo lang lahat ng choices. Kung ano yung mag-satisfy sa condition, yun na yung piliin mo, di ba? Boss, pwede calculate sa exam, bawal po ang calculator. Okay, so the sum of 3 consecutive odd integers is 177. What is the smallest integer? So, tatlong magkakasunod daw po, consecutive, magkakasunod na number, odd number. Kapag in-add po natin lahat, that is equal to 177. May shortcut po ito. Sir, may Tagalog tanong doon. Meron pa sa verbal. Mga malalalim na word sa Tagalog. Off topic, sir? Anong off topic po? Numerical ability po tayo. Tae method na din to, mas mabilis. Hindi po, may mas mabilis pa doon. Okay, sige, turon na natin. Pag given po yung ano, yung total po, i-divide lang po natin sa kung ilang consecutive number po. Okay? So 177, i-divide natin siya ng 3. Ayan. So that is 5. 5 times 3 is 15. So 17 minus 15 is 2, bring down 7. So that is 9. Okay? And itong makuha nating number is dapat nasa gitna siya. Okay? Always nasa gitna yan. Since odd number ito, itong consecutive odd numbers, ibig sabihin yung susunod na odd number sa 59, that is 61. Okay? And yung odd number naman before 59, that is 57. So, sino ba yung tinatanong? What is the smallest integer? So, ito po yung pinakamababa sa kanila, 57. Or letter B. Bravo. Nagets po ba? What if even numbers? Same process lang ba? Yes po, same process lang. Basta nilalagay sa gitna yung quotient po natin or yung napalabas natin nung dinivide natin. Next na tayo, no? Yan. So, analytical problem. 5 students scored different grades. Anna scored higher than Ben. Ben scored higher than Carl. Dana scored higher than Anna. Eric scored lower than Carl. So, may lumabas na kanina na gantong problem, no? So, mas maganda dito, i-rank natin from highest to lowest. Yun yung pinakamagandang way. Para makita natin. Hanggang anong oras ka po? Hanggang matapos po itong ano natin, slides natin.
So sa tingin ko naman nakakalahati na tayo eh. Ayan, so may nagsasagot na si Ana. So parang naulit no, may Ana na naman kanina. What if 4 consecutive, sir? E di-divide mo lang po ng 4. Ilang slides po ba? Around 30 to 40 po. Okay, so sagutan na natin, no? So i-rank lang natin sila from highest to lowest. So first condition, sabi dito, Ana scored higher than Ben. Okay? So si Ana daw, mas maraming nakuha kaysa kay Ben. So andito si Ben sa baba. Okay? Next condition, Ben scored higher than Carl. So andito si Carl sa baba kasi mas mataas si Ben, 'di ba? So next naman, sabi dito, Dana scored higher than Ana. Mas mataas daw ng score si Dana kay Ana. Okay? So ibig sabihin nasa taas si Dana, nasa taas ni Ana. Okay? So last, sabi dito, Eric scored lower than Carl. So since andito si Carl, lower daw or mas mababa, ibig sabihin andito si Eric. Okay, so ito na yung pagkasunod-sunod nila, no? So sino ba yung tinatanong? Who scored second highest? So since ito yung nauna, ito yung pangalawa. So siya yung tinutukoy, si Ana. Letter A, alpha. What if 4 consecutive numbers saan ilalagay? Sa pinakagitna po. Siyempre, 4 na blanks po yun, no? So sa gitna ng 2 blanks. Huwag nyo pong ilalagay sa mismong blank. Sa gitna lang. Ana yan, laging tama yan eh. Oo nga, parang nung last question natin, si Ana rin yung tama. Okay na? Okay na po? Always gitna po. Yan, gets na po ni Ma'am Alia. Okay, proceed na tayo sa next question. Nagets na po to. If yesterday was Monday, what day will it be 3 days from now? Okay, so anong araw daw po? May extra paper po ba sila kung mag-exam? Sa mismong textbook ka po magsusulat ng solution. Yan, so may nagsasagot na letter C daw, Friday. Tignan natin. Friday, halos lahat Friday, no? May nag-letter B, si Ma'am Eden. Meron ding Thursday. So, tignan na lang natin. If yesterday was Monday, so nung kahapon daw po is Monday, kahapon to, no? So, at present, ano na ngayon? Tuesday. Okay? Tuesday tayo ngayon, no? At present. Yan. So, what day will it be 3 days from now? So, 3 days from now. So, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Ay, mali. May Thursday pa pala. Sorry. Yan. So, Wednesday, Thursday, Friday. So, Friday po yung 3 days from now. Ito po yung hinahanap. Letter C. Nakuha po ba? Pwede lang po bang mapuno ng solution yung textbook? Okay lang po yun. How about 100 days from now? I-divide mo lang po yun ng 7 and yung remainder niya, doon ka po mag-move. Gusto niyo i-try? Okay, sige, try natin ha. Paano naman daw kapag 100 days from now? Basta at present, nasa Tuesday na tayo, no? Ito, palitan natin to. Itong 3 days, gawin nating 100 days from now. Okay. So, yung 100, since 7 days yung araw, 7 yung araw sa isang week, so i-divide natin yan. 100 divided by 7. Okay, so that is 7, 7, 3, 0, 4 times 7, 28. May remainder na dalawa, no? So, itong remainder na dalawa, dito tayo mag-move. Or ito yung step natin para makuha natin yung sagot. Okay? So, Tuesday, Wednesday, Thursday.
Okay, so after 100 days po, ang sagot po dyan is Thursday. Kung 100 days po yan, i-divide mo lang po ng 7 and yung remainder, yun na po yun. Bakit 7, hindi ba 1? Yung yung pinandivide. Hindi naman po nagmamatter yung sagot, ma'am. Kahit anong sagot dyan, hindi yan nagmamatter. Ang nagmamatter dito is yung remainder. Okay? Di naman natin magagamit yan. Okay na po? Huwag nyo pong pakialaman yung sagot, kahit ano po yung ilagay kong number dyan, hindi po natin magagamit yan. Ang importante is tama yung pagkuha natin ng remainder. Yan, so okay na? Pag walang remainder, same day now. Opo. Hindi ka na po mag-move kapag walang remainder. Okay, gets na daw. So next na tayo. Square root of 2025. Ano pong square root niyan? Noted po, Kuya Gina po. Square root of 2025. What if months po ang question? E di convert mo lang po into days. Hello po sa 410 na viewers natin. Ayan, so may nagsasagot na letter C daw. Parang may pattern, puro C. May pattern ba? Hindi ko napansin eh. Okay, so anong ginawa nyo dito? Yan, so pag mga ganitong klaseng tanong, so hindi naman natin memorize yung mga square root natin, no? So mag-try na lang ulit tayo sa choices or TAE method ulit, trial and error. Okay? So unahin na natin si choice A, 35 times 35. 5 times 5, 25. 5 times 3, 15 plus 2, 17. 3 times 5 is 15, carry 1. 3 times 3 plus 1 is 10. Okay, so 5, 12, carry 1, 2. So mali po to, no? So hindi niya po na-meet yung 2025 na hinahanap natin. Okay? So mag-try po tayo ng iba. So since ang last number po dito ng 2025 is 5, so wag na po nating itatry itong mga 0 yung dulo. Okay? X na yan. Kasi pag minultiply mo yan, 0 yung dulo niyan. So hindi po natin makukuha yung 2025. Okay? So dapat dito pa lang alam na natin na ang sagot is 45. Pero i-try pa rin natin. 45 times 45, that is, okay, so 22. 4 times 5 is 20. 4 times 4, 16 plus 2, so 18. So 5202. Yan po, nakuha na natin, 2025. So ginamit po natin is 45. Pag trial and error, ubos oras mo. Nasa sayo na po yun, ma'am, kung mabagal kang mag-solve. Okay na po ba? Next na po tayo. Paano mag-minus at add fast ng super laking figure? Like, paano mo mag-minus at add fast ng super laki? Hindi ko po naintindihan yung comment ni sir. Paano nakuha yung 180? 45 times 4 po. Okay, next na, no? So, sana na-gets nyo yung explanation natin. Yan, another analytical. So, 4 people sit in a row. A is left of B. C is right of B. D is right of C. Who sits at the far right? May live po ba ulit kayo bukas? Siguro po mag-live po ulit ako. As long as hindi busy, magla-live po tayo. Yan, may technique sa pagkuha ng mabilisang square root. Ano po yan? Memorization or yung kinukuha mo yung siniseparate?
Para sa akin kasi yun yung pinakamabilis yung trial and error. Yun na po yung pinakamabilis, trial and error. And dapat yung end ng number mo is 5 kasi 5 yung given Mga ganyan figure, sakit sa ulo. Itapat-tapat mo lang yan, sir. Mabilis lang mag-add ng ganyan. Itapat-tapat mo lang sila. Anong oras po kayo magla-live bukas? Di ko po sure pero around 8:30, minsan 9, minsan 9:30. Sana may Zoom sir tayo. Anong oras po kayo Yun po, 8:30, 9 or 9:30, depende po. How about minus pabaliktad, 6 figure? Ganun lang rin po, itapat-tapat mo lang naman. Ang dali lang sanayin nyo sarili nyo na walang calculus. Yes po, sobrang dali lang actually ng numerical sa CSE. Ilang slides na lang, di ko po alam Zoom or Gmeet po sana. Hindi po kasi makaka-join yung iba Yung iba kasi nakikita lang natin dito sa TikTok. Mag-practice po kayo, sir. Opo, mag-practice lang po kayo. Sobrang dali lang actually ng CSE. Ng numerical. Naka 100% nga tayo dyan So, sagutan na natin to. 4 people sit in a row. Okay, so 4 na tao. So, maglagay lang tayo ng blank. 1, 2, 3, 4. Okay, so isulat natin to, no? A is left of B. So, kung andito yung B, yung left niya is A. Okay, wag muna nating ilalagay sa blank, no? Hindi pa natin alam kung saan yung pwesto nila. So, sa taas muna. Okay, so second condition, C is right of B. So, nasa right side naman daw si C. Okay? And D is right of C. And nasa right daw si D nung C. So, ito na po. Nakuha na po natin yung pagkakasunod-sunod nila. A, B, C, D. Who sits at the far right? Far right, yung pinakamalayo sa kanan, that is D. Delta. Pag dito public, libre, pag Gmeet, may bayad. Kaya nga po dapat may bayad na pag Gmeet. Kasi konti na lang yung nakakapasok doon Yung mga binibigyan lang ng link, di ba? Gen Info ako hirap. Okay lang po yan, sir. Sa Gen Info, 5% lang po yan. Hindi po yan yung bubuhat para makapasa ka sa civil service exam. Huwag nyo pong focusan ng Gen Info ako na nagsasabi sa inyo. Pwede lang hulaan yun. Sana free coaching 1 week or 3 days before August 9. So nagla-live naman po tayo. So baka hanggang August na po ito. Tignan po natin kung hindi mabusy. Verbal naman po. Haha, dyan ako mahina. Tignan po natin kung may naiwan pa pong verbal dito. Puro logic, huhu. Hindi ko kasi ata na mix to. Kanina sunod-sunod yung numerical kaninang una And then naging sunod-sunod yung Gen Info. Tignan natin, next question tayo. Yan, numerical ulit. What principal earns 3,600 in 3 years at 10% simple interest? So simple interest po. Numerical po yung mga mathematics, ganun. Fraction and percentage. Ito po, percentage. Meron na. PRT lang. Iba yung ni ma'am, mnemonics ni ma'am. Ang formula ko po kasi dito, so ako lang to, no? Ipin. Pareho lang naman sa PRT. Pero sa akin, ipin. Para hindi nyo makalimutan. Bahala na kayo kung anong formula yung gagamitin nyo. Basta tama. Okay, so itong I na malaki, ito yung interest. Okay? And itong P naman, siya si principal. Yung maliit na I, siya si interest rate. And itong N, siya si number of years. PRT gamit namin sa accounting. Okay lang po yan. Pareho lang naman yung R natin saka sa I ko Yung R nyo po is rate. Yung I ko dito interest rate. So pareho lang.
Paano sir kumuha ng percentage sa interest? Ipin sa engineering, ha ha ha. Kaya nga, ipin yung ginagamit namin eh. Paano po pakisulat po? Sige po, itong I, siya si interest. Itong P, siya si principal or capital. Okay, yung capital mo. Ito namang I, interest rate. Rate or yung ano, makikita nyo naman dito, ito may percent. And itong N, siya si number of years. Yan. Ganyan din pala sa inyo. Variables lang naman yung nagkakaiba, pero yung formula same pa rin. Okay, so isolve na natin to. Given yung interest, no? So that is 3,600. Ang hinahanap is yung principal. What principal? So P yung unknown. So iwan lang natin siya as variable P. Yung interest rate natin na I, that is 10%, or pag ginawa nating decimal, that is 0.1. Okay? And yung number of years natin, that is 3 years. So 3. Yan. So isolve lang natin guys yung value ni P. Tutsamin niya. SRT naman daw kay Ma'am Jinx. Okay, so ituloy lang natin to. 0.1 times 3, ilan po yan? That is 0.3. Okay, and itong P. Then copy lang natin, 3,6. So i-divide lang natin to ng 0.3 pareho, no? Para makancel tong 0.3, P na lang yung matira. Okay? Nasusundan pa rin ba? So 3,6 divided by 0.3, ilan po yan? 3,6 divided by 0.3. Pag nagdi-divide po kayo ng decimal, gawin nyo pong whole number kasi mahirap mag-divide ng nakadecimal eh. So itong 0.3, i-move nyo po sa kanan ng isang beses, so magiging 3 na. So kung ilang beses nag-move, magdagdag rin tayo ng isang 0. Okay? So parang 36,000 divided by 3 po siya, di ba? Or that is equal to 12,000. Letter B, bravo. Hello po sa 473 na viewers natin. Yan, so marami pa ring humahabol, no? Okay na po ba? Gets na natin? Salamat po sa nagsisend. Bakit po naging 36,000? Kasi po 0.3 po kanina to, no? So nag-move tayo ng isang decimal, naging 3, kaya nagdagdag rin tayo ng 0 doon. Para mas mabilis pong i-divide itong 3,600 over 0.3. Pampabilis mag-solve lang po yon yung ginawa natin. Pero kung kaya mo naman na mag-divide ng nakadecimal, edi go. Sana makapasa ngayong August, kuya. Good luck po, ma'am. Sana makapasa po kayong lahat. Automatic po ba magdagdag ng 0? Kung ilang pong beses minove mo, yun po yung dadagdag mo. So mag-move ka lang rin po doon sa loob. Anong pangalan ng topic na to? Under numerical ability po, simple interest. Basic economy problem. What if months instead of years? Edi convert mo lang din po into into years. Kung 3 months, edi that is 3 over 12. Okay na ba? Pag interest naman po hinahanap, edi gamitin pa rin po natin itong problem natin. I-plug in po natin yung PIN, then makuha na natin yung interest natin. Saan po nakuha yung 0.3? Dito po. Yung interest rate po natin, minultiply natin sa number of years. So 0.1 times 3 magiging 0.3. Okay, ox na daw. Next na. Yan, so verbal ability naman. The number of applicants have increased significantly this year. So ano pong mali dyan?
First time ko mag-take sa August, sana makapasa. Kagaya ng ate ko na pumasa at nag-top 9. Wow, ang galing ni Sir, galing ng ate mo po. Dapat tinuturuan ka po ng ate mo para para maging top notcher ka din. Dami niya daw natutunan kay Kuya Ginger. Ako po ba yan? Thank you po. Mas magaling po yung ate mo. Have because the number is a singular. Yun, so may nakita na tayong tamang sagot, no? So, ito po yung subject kasi natin. Pag the number po, ibig sabihin singular po yan. Yan. Da yan ha, da. So kapag the number, wag po nating papansinin tong applicants, hindi po yan yung subject natin. So dapat has po ito. So yun po yung mali, dapat has. So letter C po, Charlie. A number is plural. Yes po, kapag the is singular, kapag a naman, magiging plural. Ni-recommend ka niya sa akin to watch your live always. Thank you po. Sir, anong percent need kapag top notcher po? Malaki-laki na yung mga rating ng mga top notcher eh. Nung March, I think mga 97 yung mga rating nila. Sir, saan po nakahanap yung blue up mo po? Nasa po? Nasa screen po natin. Nasa baba ng camera. Upper left. Review with Engineer ang pangalan. So, follow nyo po ako doon. The, has, a, have. Yes po. So, isulat nga natin para hindi nyo makalimutan. So, kapag the, singular. Kapag a, plural. Yan. Huwag nyo nang kalimutan yan. Top notcher ka po, sir, hindi po eh. May mga mas magagaling pa. Pero at least na perfect natin yung isang subject, which is numerical. Sir, pero yung replay sa red up po. Yes po, sa red up. Pero minsan nag-upload tayo sa blue up. Okay na? Next na? Hello po sa 506 na viewers natin. So medyo na late na po yung iba, no? So parang patapos na kasi tayo. So next. Yan. So single word analogy. Democracy is to vote. Monarchy is to blank. Yan, ano pong sagot natin? Ano po bang monarchy? Yan, so may nakikita na akong sagot. Letter B daw, king. Yan, so anong relationship ng democracy tsaka vote? Para may nakita akong nag-comment doon. Pinamamahalaan ng hari at reyna. Yan nga, yan na po yung Yan na po yung sagot. So ano pong final answer natin dito? Yan, so merong nagsasabi ng D, rule daw. Okay, so kapag may democracy, merong vote, 'di ba? So ano naman po kapag monarchy? Anong meron sa monarchy? Sir, ilang items sa numerical? Mga 40 plus po siguro. 40 to 50 po. Sa Gen Info po, ano po yun? Anong oras ka mag-start ng live, sir? Either mga 8:30 to 9, ganun. Depende po.
Ayan, so kapag merong democracy, merong vote, 'di ba? So anong meron sa monarchy, guys? Ayan, so ang meron sa monarchy is king or letter B. Bravo po. Siguro kung throne naman yung sinasabi niyong sagot, baka ito yung pwesto naman sa sa presidency. Pero vote po kasi yung nakalagay eh. Okay na po? Crown, medyo malayo na po yung crown eh. Okay na, no? Yan, so sige. So next question tayo. The report was submitted ahead of schedule. Blank, the manager commended the team. Dapat, ano po yun? Hindi daw po convinced si sir. Ano pong sagot natin dito? Ayan, so therefore daw po. Ayan, puro therefore naman yung sagot natin. So tama po yan, therefore. So the report was submitted ahead of schedule, therefore the manager commended the team. So parehong positive po. Okay? So itong however kasi, parang ano na po yan, contradicting na. So positive, negative. Pero dito, since yung first statement natin is positive, and itong sumunod is positive, so ang tamang gamitin po natin dyan is therefore. Okay? Okay po ba? Bravo po, letter B. Yan, okay na daw po. The witness gave an accurate account. So, accurate po yung highlighted words natin. So, ano po yung ibig sabihin ng accurate? Ako, malapit na tayong matapos, guys. Napaaga. Mabilis yung comment, guys. Hindi ko nababasa lahat. Napaaga live mo, kuya. Akala ko 9:30 PM pa. Oo nga po eh. Medyo napaaga ngayon. Wala kasing ginagawa. Para mas maagang matapos. Hello po sa 580 na viewers natin. May nagsasagot, reliable daw. Ito yung problema guys, no? Yung mga choices kasi halos pare-pareho ng meaning. 'Di ba? Halos pwedeng gamitin lahat 'yan. Pero dapat yung pinakamalapit yung pipiliin natin. Accurate. Yan, marami na namang magtatalo dito kung sasabihin ko yung sagot. Okay, so ang sagot natin dito is exact. Bravo. Okay? Yan, may magko-comment na naman. Pero umbrella method yan, kaya B. Exact and accurate are the same. Yes po. B for accuracy, C is for precision. Aba. Given naman na accurate is exact. O sige. Next na tayo. Okay na tayo dito. Add one out. So, sino po yung naiiba dito? A, mango. B, banana. C, apple. D, carrot. So, basic question, no? Sir, ano po
Sorry guys, ang bilis ng mga comment. Sir, ano po usually lumalabas sa GenInfo? Sa ano po natin? Sa Constitution. Minsan current events, pero mostly po sa Constitution natin. Mga batas-batas po. Yan. So basic lang naman to, no? So carrot po yung sagot. Siya po yung naiiba. Kasi lahat po is fruit, siya lang po yung vegetable. Ano po need aralin for GenInfo? Yung mga ano lang po, mga basic na batas natin. Pero wag po kayong magpo-focus dun. 5% lang po ang GenInfo. Example po sa GenInfo. Naku, maraming GenInfo kanina ma'am, hindi mo po naabutan. I-upload ko naman po itong replay natin, kaya wag kayong mag-alala. Sa Red App po. Ilang items yung GenInfo po? 10 items lang yun. And 5% lang siya sa kabuuan. Kaya wag niyong focusan ng GenInfo kasi pwede pa kayong manghula doon sa 10 items na yun. Pwede po bang may calculator during exam? Hindi po pwede. Bawal po. Sige, next na po tayo. Ayan, sa naghahanap ng GenInfo. Which government agency is tasked with disaster preparedness and coordination? So, familiar naman to, no? Kuya, meron kang umaga? Wala po, puro gabi po tayo nagla-live. Familiar naman to, no? So, kapag may mga bagyo, ganon, nagte-text. Okay? May mga lindol. Ayan, so puro B lahat. NDRRMC. Imposibleng mamali nyo pa to guys. Bonus question. Scratch paper po pwede. Kahit wag na po. Kasi yung mismong textbook, doon ko na po magsusulat. For the solution. Guys, malapit na tayong mag-end guys. Last slide na pala tayo. What time for and is it very night po kayo nag-live? Nag-start po ako around 8:30, 9 or 9:30. Depende po kung wala tayong sinututor. Medyo free po kasi ako ngayon kaya medyo maaga tayo nag-start. Magkakasunod po bang verbal, analytical at numerical sir sa exam? Yes po, iisang ano lang po yun, textbook lang po yun. Verbal po ba yung marami? Tatlong subject po yung madami. Verbal, analytical, and numerical. May ibibigay po bang separate solution? Doon na po mismo sa test booklet. Doon ka na po magsosolve mismo. Naka-random for categories. Ano po yung sa may mismong exam? Siyempre categories po yan. Naka-categorize siya sa 4 na subject. Nir, kakatapos ko lang mag-numerical kay Sir Erickson. Batak talaga si Abistrap. Sakto, mag-review ka na dito, Nir, para hindi ka na mahirapan kay Sir Erickson. Gabi-gabi po ba kayo nagla-live? Opo, pang-5 gabi ko na to. So, refresher number 5 na tayo. Pinopost ko po ito sa Red App natin. Recorded po ito. Ilang item lahat? 170 items po. 20 po doon yung personal question. Saan dapat mag-focus? So, fokusan nyo po kung saan kayo mahina, no? Kung mahina kayo sa math, mag-focus kayo sa numerical. And also sa analytical, yung foundation na kailangan dun, mostly mathematics din Kasi andun yung number series, letter series, yung mga logic reasoning. Mahina mi sa math. So more practice ka po sa math, ma'am. Kasi nanghihila yan para pumasa ka sa Simulan na natin to, no? So last problem na to, guys. Anong nasagot? Salamat sa info. Math ba yan, sir? Yes po. Numerical po is math.
Banat na boss. Sige, tapusin na natin to. So last problem na kasi to, no? Kaya sinasagot ko yung mga tanong ninyo. So the ratio of boys to girls is 5:7. If 20 boys and 16 girls are added, the ratio becomes 3:4. How many students were originally in the class? Okay, so originally daw, so meron tayong 5:7. So kailangan nating makuha yung value niyan. Okay? So gagawa tayo ng equation. Iyak parehas mahina sa verbal at math. Huhu. Nako, so reviewin mo lahat, sir, kung ganun. So gawin lang natin tong equation, no? So 5:7, pag ginawa nating fraction yan, magiging 5/7. Okay? And then ilagay lang natin yung variable x natin, no? Ito yung ratio nila at 1. Okay? And sabi sa condition, if 20 boys and 16 girls are added, so itong nasa taas, itong nasa numerator, yan yung boys natin, no? So mag-add tayo ng 20 dyan. And sa girls naman natin, which is nasa baba, mag-add tayo ng 16 dyan. Okay? And sabi dito, becomes 3:4. So equate natin sa 3:4. So pag ginawa nating fraction yan, that is 3/4. Yan na po yung gagamitin nating equation. Okay? Sir, may tips ka ba pagdating sa abstract reasoning? More on analyzation lang din kasi yan eh. Pero habang nag-aaral ka naman, nag-i-improve ka. Lalo na sa math, kapag inaaral mo yung mathematics, habang tumatagal na i-improve yung analytical skills natin. Kaya doon tayo lumalakas. Wala bang babayaran pag nag-apply ka for CSE? Meron po, 500. Shortcut, yeah, for ratio. So may mga shortcut tayo for ratio, no? Pero ito kasi, may mga condition kasi eh. Kaya kailangan nating gawan ng equation. Okay, so solve na natin to, no? So cross multiply lang natin. Cross multiply. Okay, so unahin na natin to. 4 times 5x plus 20. Andito, okay? Equal to, ito naman, 3 times 7x plus 16. Okay? Then, syempre, ayusin lang natin. So, i-distribute natin to. 4 times 5x, that is 20x. 4 times 20, that is 80. Okay? 3 times 7x, that is 21x. Ayan. 3 times 16, that is 48. 3:4 po, paano naging 3/4? Itong ratio po kasi, kahit anong ratio po, no? So, 3:4, pwede pong i-convert yan into fraction. So, magiging 3/4. So, kahit anong ratio po, pwedeng gawing fraction. Okay? So, ituloy lang po natin. So, lahat ng may variable x, pagsamahin natin sa right side. So, 21x. Itong 20x, ilipat natin sa kabila, magiging negative 20x. Okay? And yung naiwan na 80, and ilipat rin natin tong 48, lipat natin, magiging minus 48. Ayan. So, 21x minus 20x, that is x na lang. 80 minus 48, ilan po yon? 32? Okay. Yan, 32. So, nakuha na natin guys yung value nila kapag yung ratio nila is parehong 1. Okay? Which is 32. Ngayon, sino ba yung hinahanap natin? How many students were originally in the class? So, originally guys, ang ratio nila is 5:7, di ba? 5 yung boys, 7 yung girls. So, i-multiply lang natin sila. Okay? So, pwedeng idiretso na 32 times 12 na lang. Pero para mas maintindihan nyo, so isa-isain na lang natin. So, yung 5 na ratio ng boys, i-multiply natin sa nakuha natin na 32. Plus, yung 7 naman na ratio ni girls, i-multiply lang natin sa 32. Okay? Or pwedeng 32 times 12. Pareho lang po yan. O yan. So that is 384. Okay po. So letter D, delta. Ayan po. Tapos na tayo. Sana po natuto kayo, no? So may mga tanong pa po ba? Paano pag yung may tatlong ratio? So, ganun rin po. Kung sino yung naunang nabanggit, yun po yung nauuna sa ratio.
So, identify mo lang po kung sino-sino yung nasa ratio and makukuha mo pa rin naman. Kahit ilan pa yan, kahit 3, 4. Walang tricks dyan, boss. Medyo complicated kasi itong tanong na to, no? Pero sa mga basic na ratio problem, may mga tricks doon. I think tapos na natin ma-discuss yan sa mga past live lectures natin eh. Yung 12, saan galing? Dito po. 5 plus 7, kung sakaling idiretso mo. Ito naman kung sakaling isa-isain mo. Pareho lang po yan. Hello po sa 510 viewers natin. So, tapos na po tayo, no? So, sana guys, natuto kayo sa ano natin ngayon, lecture natin. Maraming salamat po sa mga nanood and sa mga nag-send ng gifts nila. Yan, elimination na lang sa choices. Medyo obvious nga sa choices kasi masyadong malayo yung 384 eh. Yes. Anong oras ka po usually nagla-live? Around 8:30 to 9:30 po. So yun po, no? So doon na po tayo mag-end. Salamat po. Thank you very much sa pakikinig. Thank you po. Yes po. God bless po.